sinabi po ni ano ba nila ni Pastor po na natuloy din. Opo, kasi I supposed to preach po nung anniversary po ng Umalquin ninyo, anniversary po. Isa po ang mensahe nun mga kapatid, isa lang po message nun, na kasi na-isolate kami sa Sharjah, tapos sa area mismo namin talagang walang makalabas. Pero may message sa inyo yun. Alam niyo ba kung ano yun? Wala pa rin pwedeng pumalit sa pastor na nilagay ng Panginoon dito. Pastor Tracy. Amen? And the message tonight, actually, it's not a different a message, but I believe that today is the appointed time, okay? Today is the appointed time of the Lord for this message. Amen. At nais ko rin pong pasalamatan ng bawat isa sa inyo kasi if I remember it right, siguro mga pangatlong balik ko na po dito. Salamat po sa akin. Tayo pagpalain sa gabi ito. Praise the Lord. Hallelujah. So, let me ask you for one opening question tayo dyan, please. Yeah. Mabatang yung slide natin. Yeah. Slide natin. Yes. Yeah. Yeah. Okay. What is the promise of God? Madali sabihin na tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Okay. Kapatid, magpalakas ka, huwag kang susuko. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pero ang tanong, ano ba yung pangako ng Diyos? Ang tanong po rito is singular. What is the promise? Hindi, what are the promises of God? Ang tanong po dito is very singular, very simple. Ano ba ang pangako ng Diyos? Hindi ko ho dito tinatanong kung ano ba ang mga pangako ng Diyos, kundi ano ba ang pangako ng Diyos. Alam nyo, bakit ito singular in form? Kasi po, ang pangako ng Diyos ay sinasakop ang lahat ng iba pang mga pangako. Sa isang pinakadakilang pangakong ito ng Diyos, okay, meron pong mga dapat nating maintindihan o maalaala. Okay? How can you claim something if you are not aware of that thing? Paano mo i-claim ang isang pangako kung hindi ka aware sa pangako na yon? Ikaw ba naman, kung nasa matino kang pag-iisip, kung kalibitin mo yung katabi mo ngayon, o nasa yung pinangako mo sa akin ng Pasko, syempre ikaw magtataka ka. Wala ka namang, alam mo naman wala kang pinangako, di po ba? So, if you claim something, you must be sure of it. Dapat, you just don't believe it, but you are also sure of it. Okay? Kasi, even faith, is things that we are hopeful. Something that we believe na hindi pa natin nakikita. Pero pinaniniwalaan mo. And you are believing na kahit hindi mo pa siya nakikita, it already exists. Amen? Sa ating pong mga panghihina, sa bawat araw ng ating buhay, hindi ho naging madali ang buhay Kristiyano. Alam nyo, sa totoo lang, pag naging Kristiyano ka, mas lalo nga yata hirap ang buhay Mas madaming pagsubok na dumarating. Yun nga lang, mas nararamdaman mo, hindi ka gaya noon. Noon, kunting pagsubok, parang gusto mo na magpatiwakan. Ngayon, kahit ano nang dumadating sa'yo hindi pa rin makita sa'yo yung kahinaan. Bakit? Dahil nga yung kalakasan ng Panginoon na sumasayo. Yun po yung pagkakaiba na natin sa buhay natin noon. Amen? Ngayon, papaalalahanan tayo ng Panginoon, ano ba yung pangakong ito? What is the promise of God? We are already 20 years na Christian na. Born again na ako, pastor. Pinaglilihi pa lang ko ng nanay ko, born again na ako. Kita mo, ganun ka. Di ba? Pero, baka hindi pa rin natin naiintindihan kung ano ba talaga ang pangako ng Diyos sa atin. Okay? The title of the message for you, for this church, is The Throne of the Faithful One, Our Living Hope. Ang pag-asa na to, base sa tunay na pangako ng Diyos, ay hindi ho namamatay at hindi maaaring agawin sa inyo.
Yang pag-asa na yan, mananatili sa inyo. Walang kakayahan ang kaaway para agawin yung pag-asa na yan sa inyo. Kaya habang nasa puso ninyo ang pag-asang may kalakip na pananampalataya at pag-ibig sa Diyos, mananatili kayong matatag at mananatili kayo sa bawat umagang paggising nyo na kayo'y babangon na may pasasalamat at pagsamba sa ating may kapal. Amen? Alam nyo nung in-invite ako ni Pastor, I was praying. And then God brought me this scripture. Ibigay siya. And I believe this is the right day, the anointed day ng ating Panginoon for you. Okay? It's going to be until verse 26, pero chachapin ko na po for the sake of time. In Jeremiah chapter 33, verse 14 to 26. Behold, days are coming, declares the Lord. I will fulfill the good word which I have spoken concerning the house of Israel and the house of Judah. In those days and at that time, I will make a righteous branch of David sprout. This prophecy of God given to prophet Jeremiah, talking about making a righteous branch of David sprout, God speaks here the coming Messiah under David's lineage. And he shall execute justice and righteousness on the earth. So, itong branch of David na to, itong Messiah daw na to na darating, will execute justice and righteousness. Two things. Justice and righteousness. Okay? Ano bang kahalagahan nitong justice and righteousness nito? Actually, it talks about two most important character of God. Being God of justice and being God as God of holiness. Righteous and just God. In those days, Judah will be saved and Jerusalem will live in safety. And this is the name by which it will be called, the Lord is our righteousness. Whenever, if you are a Christian and you sin day by day, may mga nagagawa tayong pagkakamali pa rin. Huwag natin sabihin na Kristiyano na tayo, hindi tayo nagkakasala. Ano po? Nagkakamali pa rin po tayo. However, we don't live already on that sin as an habitual sin. And whenever na nadadapa ka, meron na tayong conviction and discernment na bumalik sa Diyos with a repentant heart. Okay? Now, I want you to put this in your heart, as this is the Word of God. Whenever you sin, whenever you fall into temptation, you defeat the enemy by declaring this, the Lord is my righteousness. Amen. Amen. The Lord is my righteousness. Pag tayo po dumadaan sa anumang pagsubok, hindi mo na alam anong mangyayari mo, parang dead end na, parang pinagtulong-tulungan ka na lahat-lahat. You just need to remember this, that the Lord is your righteousness. You are not righteous, but you are made righteous by the blood of the Lamb. Amen? Hindi, kumbaga, sa Tagalog, hindi tayo nagmamalinis, ngunit tayo'y nilinis ng Panginoon. Amen? Hindi tayo nagpapaka-righteous, but God made us righteous. Amen. The Lord is our righteousness. Amen? For this is what the Lord says, David shall not lack a man to sit on the throne of the house of Israel. Alam niyo, pagkakaintindi natin, ang Israel, pinamumunuan talaga ng Diyos. Okay? So that throne is very, very important. Pangako niya na hindi raw mababakante yung trono na yon sa bahay o sa tahanan ng Israel. And the Levitical priest shall not lack a man before me to offer burnt offerings, to burn grain offerings, and to prepare sacrifice continually. Di ba yung mga Levitical priesthood? Every year yan, meron pa sila mga iba't ibang klaseng offering. Para po sa kapatawaran po ng kasalanan ng bahay ng Israel. So,
Ganon ka-importante yung burnt offerings. Until such time na itong pangako na to ng Panginoon, ito palang dadalhin niya sa lahi ni David, siya na yung magiging final and forever high priest ng Israel. Kaya ang ginawa po ng Panginoong Hesus, yung kanyang inalay sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang sarili, doon po tinapos ng Diyos yung kanyang pamantayan na maghandog ang mga taong sumasamba sa Kanya sa pamamagitan ng pagpatay ng hayop o pag-aalay pa ng dugo. Sapagkat sapat na ang dugo ng Panginoong Hesus. He offered Himself once and for all. Jesus Christ is our high priest. And eto tayo. Ang binigay sa atin ng Diyos, hindi lang po pangako. It's a covenant. Alam niyo po ba pag ibig sabihin ng covenant? Pag sinabing covenant, this is sacred. Hindi lang siya basta promise na binigay sa kahit sino. Covenant po ito. Ibig sabihin, ang manang mangyari, tuto pa rin ito ng Diyos na tapat. Hindi lang siya nangako, siya po ay nagkaroon ng tipan. Ang covenant po sa Tagalog, nakipagtipan po ang Diyos. Mayroon po nakipagtipan ang Diyos sa tao, sa kanyang mga hinirang mga kapatid. Now, in this message, the Lord will remind you kung nasaan ka ngayon at kung ano ang posisyon mo ngayon sa kanyang kaharian, sa kanyang puso. Amen? The covenant keepers. Remember, Adam is the first one who received this covenant. Remember, nung kinurse ni God yung serpent. Okay? Si Adam, the man, the pattern of the one to come, you can read that in Genesis 3:17, just for the sake of time. Si Adam po ang pinakaunang tumanggap ng covenant ng Diyos na kanyang i-restore ang tao. Okay? This is you call it, that's the ministry of reconciliation. Redemption. Yung covenant po ng Diyos, ibinigay na una kay Adan. Amen? Ngayon, mula kay Adan, naipasa po yung covenant na yun. The covenant of redemption, naipasa kay Abel. Consider that he was the seed of faith. Ang ginawa ng kaaway, para hindi maisakatuparan yung covenant ng Diyos, ginamit niya si Cain para patayin si Abel. Pag napatay ko na si Abel, wala na yung covenant. Amen? Pero nagkamali. Nagkaroon ng isa, si Seth. Napunta sa kanya ngayon yung covenant. Yung seed of the covenant. He is the appointed seed. After ni Seth, naipasa ngayon. Generations, napunta kay Noah. Nagkaroon ng reset ang mundo. Great flood was there. The ark was being built. Okay? And then, we all know what the ark represents actually, right? Kung noong panahon, naligtas yung isang pamilya sa pamamagitan ng arko, actually the ark represents Christ. Amen. Okay? So after Noah, naipasa ngayon yung covenant kay Shem. The blessed line. Diyan po nanggaling ngayon yung blessed line. At hanggang napunta po kay Abraham. Okay? Nagtapos ba doon? Hindi. Hindi pa doon nagtapos. From Abraham, naipasa ngayon yung covenant ng Diyos kay Isaac. Hindi ibinigay kay Ishmael, kay Isaac. The seed of promise. After kay Isaac, napunta kay Jacob, hindi kay Esau. Kay Jacob. Jacob was the covenant keeper that time. And then from Jacob, naipasa yung covenant. Ang naging sumunod na covenant keeper is Judah. Amen? The royal seed. From Judah, naipasa ngayon yung covenant seed kay David. Amen? Then from David, ito na yung pangako, dumating
Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Jesus Christ is the promised covenant of God. The faithful remnant. Faithful Redeemer. Ngunit, subalit, tatapwa, ang natamo pa lang natin sa pagkapanginoong Isus is just a partial of the fulfillment of the covenant of God. Na mula kay Kristo, He resurrected, ipinasa ngayon ni Kristo yung covenant na yun sa atin. Praise God. We are the covenant keeper of this age. Amen. Ito po ang Biblia, mga kapatid. Isinulat ito libo-libong taong nakakaraan. Nasulat dito ang nakaraan, mababasa nyo rito ang hinaharap, yung nangyayari ngayon, at nababasa nyo rin dito yung mangyayari kinabukasan. Still not yet fulfilled. Hindi pa po na-fulfilled ang lahat ng nandito. But let me tell you this. Hawakan nyo yung dibdib nyo. Hawakan nyo yung dibdib nyo. Kayong lahat na nandito, tayong lahat na nandito, bahagi sa nakasulat dito. Amen. Nandito pa rin po tayo, mga kapatid. Isa tayo sa tinutupad ng Diyos dito, mga kapatid. You are part of this scripture, of this holy book. Nandito po tayo, mga kapatid. It is not yet done. We are still part of this scripture. Amen. Kaya bakit katatama rin magbasa? Bakit katatama rin mag-attend ng Bible study? When you read the Bible, when you're having a Bible study, actually, you are just reading part of your life here. Akala natin mga apostol lang ang nasulat dito. We, the church, are here. We are part of this Holy Scripture. And the thing is, kaya tayo sumusuko simply because we forget, or probably we are not aware that we are the covenant keepers of this age. Hindi man natin kasama ang Panginoong Hesus ngayon dito physically, but we are still blessed. Kasi natin, napaka-blessed ng mga apostol. Kasi kasama nila noon si Jesus. But we are also blessed because wala pa man din ang Panginoong Hesus dito physically, pero kasama pa rin natin ang Diyos, the third person of the Trinity, the Holy Spirit. Siya naman ang kasama natin ngayon. In that time, kasama nila ang Panginoong Hesus, but this time, kasama ng church, or the body of Christ, or the bride of Christ, ang banal na Espiritu, the third person of Godhead. At hindi lang yun. Ang banal na Espiritu, hindi mo lang siya basta kasama. Sumasa iyo pa. Amen. Nananahan pa sa iyo. Thank you, Lord. Amen? There's a lot of things. Hindi pala totoo yung akala ko na wala nang silbi ang buhay ko. Lord, pakahirap. Sa church, service, ang hirap tumugtog, ang hirap mag-preach na may dinadala, di ba? Ang hirap sumayaw na may dinadala, di po ba? Ang hirap maglingkod sa Diyos pag may dinadala, ang hirap buklatin ng Biblia pag may dinadala, di po ba? Ang hirap magdasal pag may dinadala, lahat tayo dumadaan sa panghihina, ngunit tayo pinapaalalahanan ng Panginoon na tayo huwag mawawala ng pag-asa. Bakit? Sapagkat ang kanyang pangako na ibinigay niya mula kay Adan hanggang kay Jesus ay nasa ating mga kamay hanggang sa ngayon. Tayo po ang recipient ng covenant ng Diyos. Each and every generation, meron po talagang nire-redeem ang Diyos. Meron siyang inililigtas hanggang sa makabalik po ang ating Panginoong Hesus. Kaya, hindi ho mahalaga. Alam nyo, minsan may kausap ako, 2 days ago. Sabi ko, Brad, nasa Porsche kami. Papipiliin kita. Ano sa palagay mo yun ang pinakamahal na sapatos? Sabi niya, Pastor, hindi ko alam eh. O, may cellphone ka, sabi ko sa Google. Sinan siya sa Google. Meron siya nakitang sapatos doon na 79,000 dirhams. LV, Louis Vuitton, na parang partnership yata sila ng Nike. 79,000.
Tinanong ko, papipiling kita. Meron kang ganyang sapatos, 79,000 dirhams, pero wala kang paa. Or, may paa ka, or meron kang chinilas na butas, pero may paa ka. Ano pipili mo? Pastor, obvious naman sagot. Siyempre, kahit na magpaa pa ako, basta may paa ako. We just don't see blessings in the right angle, in the right position. Ilang araw, ilang tao ang pinuputulan ng paa araw-araw dahil sa sakit na diabetes. Di po ba? Meron po ba dito mga walang paa? Kasi kahit na wala kang paa, God still bless you in another way. Amen. Amen? Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak, hindi dahil sa mabuti tayo sa kanya. Puro nga, kita nyo rito puro rebellion ang sinukli ng Israel sa Diyos Pero nanatiling tapat ang Panginoon sa bayang kanyang hinirang at ganoon din sa atin mga kapatid. No man nor any kings nor any power that can challenge God's covenant. Walang sino man ang maaaring mag-challenge sa covenant ng Diyos. Amen? Why? Let's read. Tutuloy ko po. Verse 19. And the word of the Lord came to Jerusalem saying, this is what the Lord says. Ito pong sabi ng Diyos. If you can break my covenant for the day and my covenant for the night, so that day and night do not occur at the proper time, then my covenant with David, my servant, may also be broken, so that he will not have a son to reign in his throne, and the Levitical priests, my ministers. Sabi ng Diyos, kung kaya ninyo, sabi niya, na pagpalitin ang araw at gabi, hindi sasapit ang araw sa takdang oras at ang gabi sa takdang oras. Kung yun ay mangyayari, pwede nyo sabihin that my covenant can be broken. Nakita nyo? Kaya ba natin yun? Hindi. Tayo ang china-challenge ng Diyos Hanggat hindi mo naunawaan ang lawak ng kapangyarihan ng Diyos, hindi ho natin maaaring questionin ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen. At sabi niya rito, as the heavenly lights cannot be counted and the sand of the sea cannot be measured, so I will multiply the descendants of my servant David and the Levites who serve me. Nandito po tayo, we are part of that fulfillment. Amen? Amen. The fulfillment of God's covenant does not depend on our own works, but depends on the faithfulness of God. Kung aasa ang Diyos sa lakas ng kapit mo sa Kanya, wala akong maliligtas. Alam niyo bakit? Meron tayong kahit ano pang lakas mo. May oras po na mapanghihinaan ka at makakabitaw ka. Biblically, sa mga taong pinaghayagan ng Diyos ng kanyang pangako, hindi ho dito pinag-uusapan ang tibay ng iyong pagkapit sa Kanya, kundi yung kapangyarihan niyang kumapit sa'yo. Amen? Kaya ang panalangin mo, Lord, huwag mo akong hayaan ako lang kumakapit sa'yo. Dahil kung ako lang, bibitaw ako anytime. Ikaw ang humawak sa akin. Kaya anong sabi ng Panginoon? I will hold you in my righteous right hand. Amen. At ang sabi ng Diyos, no one can snatch you out of my right hand. Amen. Amen? Kasi, yun ang posisyon. Hindi po ang posisyon na tayo nakakapit sa Diyos. Ang Diyos po ang kumakapit at humahawak sa atin. Amen. Yes, Lord. Lord, bahala ka na. Bahala ka na. Bahala ka na. Kanina si brother, yung testimony niya, no? Naramdaman niya yung pagbagsak ng buhay niya. Ito po yung example, sabi ko, galing Pag tayo po'y bumabagsak, nakasaluang kamay ng Diyos. Amen. Amen! Alam niyo yun Kung sa sarili lang natin, kakapit, wala hong matitira sa atin mga kapatid. Amen.
It's simply because alam ng Diyos ang kahinaan ng tao, kaya siya ngayon ang kumilos upang tayo ay siguradong maligtas at tumanggap ng kanyang ipinangako. Sabi sa Malakay, I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Hindi nagbabago ang Diyos. Amen. Kung ano ang kanyang ipinangako mula kay Adan, hanggang sa oras na ito, tinupad niya ang maraming pangako, tumutupad siya ngayon at tutupad pa. Amen? Amen. Ano naman po ang sabi sa Hebrews 6:15-18? Pero matanong ko sa inyo, alam niyo ba na merong meron bang imposible sa Diyos? All things are possible with God. Excuse na po Mawalang gana na po. Ang sagot po doon, yes or no. Okay? Pero kung tatanungin nyo, meron pong imposible sa Diyos. Merong imposibleng gawin ng Diyos. Basahin natin. Hebrews 6:15-18. Sabay-sabay. 1, 2, and 3. And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. People swear by someone greater than themselves, and the oath confirms what is said and puts an end to the whole argument. Because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to the heirs of what was promised, He confirmed it with an oath. God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie. That is how faithfulness is our God. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay except to lie. Amen. Hindi niya magagawang tapagtaksilan tayo. Tao lang ang taksil sa Diyos. Ngunit hindi kailanman nagtaksil ang Diyos sa tao. Amen. Tapat ang Diyos maging sa kanyang paghatol siya'y tapat. Ganito po ko kasaya pag nagpipreach, pasensya na po Praise kayo. God. Kaya kanina ino-offer na ako ng kape, sabi ko wag na. Yung kape may gatas pa. Yung kape, pampanervyos na, nilagyan mo pa ng pampalakas ng nervyos yun. Sabi niya, we who have fled to take hold to the hope set before us may greatly encourage. Kaya kung anong pinangako ng Diyos, walang pwedeng magsabi sa Kanya, Lord, sinungaling ka. Hindi mo tinupad ang pangako mo. Imposible sa Diyos ang magsinungaling. Amen. Amen? Kaya kung ano ang kanyang pinangako, kanyang tutuparin. Sabi ni brother kanina sa kanyang exhortation, ano sabi niya? Heaven and earth will pass away, but the word of God will live forever. Amen. God doesn't lie. It is impossible for Him to lie. Meron pa pong imposible sa Diyos. Kala nyo ito lang. Meron pa isa. Let's read. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted evil, nor does He tempt anyone. Why? He is the rock. His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright, and just. See, ang isa pa sa imposibleng gawin ng Diyos, siya mismo ang magkasala. God is holy, Amen. forever sinless, forever pure. Amen. Amen? Yan po ang dalawang imposibleng gawin ng Diyos. Ang magkasala at magsinungaling. Pangahawakan ba natin ang pangako niya? Amen! Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. 23. And the word of the Lord came to Jeremiah, saying, Have you not observed what these people have asserted, saying, The two families which the Lord chose has rejected them, so they despise my people, are no longer being a nation of their sight. Ang sabi ng iba, ay wala na. Wala na ang Jerusalem, wala na Israel at ang Judah. Tinalikuran na sila ng Diyos. Itong dalawang pamilya na ito na pinili ng Diyos, tinalikuran na sila. Yun ang sabi nila. Sabi na, 25, this is what the Lord says. If my covenant for a day and night does not continue, and I have not established and fixed the patterns of heaven and earth, then I will reject the descendants of Jacob and David, my servant, as not to take from his descendants rulers over the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob. But I, sabi ng Diyos, but I will restore their fortunes and have mercy on them. Amen?
Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, it's not a matter of, may mga debate-debate, sa online. Sometimes I engage. Pag alam ko na marami na silang nahihikayat na mali na talaga pinag-iwa. Isa sa pinagdidebatihan nila sa online is yung OSAS. Once saved, always saved. Okay. Kung akong tatanungin yung personal, Pastor, naniniwala ka ba sa once saved, always saved? Meron po akong ibang pagkakaunawa. Hindi doon sa once saved, always saved. Kasi, kahit na balik-balik rin natin ang Biblia, hindi mo mababasa yung once saved, always saved. Amen. Pero, paano pastor? Bakit naman ang Israel? Paulit-ulit na nagkasala, pero nanatili pa rin ang covenant. Hindi ba yung once saved, always saved? Mali po yung ginamit na term. Wala po sa Biblia ang once saved, always saved. Alam nyo kung anong meron sa Biblia? The Word. Tandaan nyo to mga leaders. Alam nyo ba kung anong ginamit na salita sa Biblia? Hindi once saved, always saved. The reason, ang problema, pinagdidibatihan nila yung something na hindi nag-exist sa Biblia. Pag-uusapan natin kung ano nasa Biblia. Ano ba? The word preservation. Preservation. Let's read in the book of Psalms. For the Lord loves justice and does not forsake His saints. He loves justice. He does not forsake His saints. Sino tong mga saints? Us. Tayo. Amen. They are, Preserved forever. again, basta pa. They are, Preserved forever. o yung hindi magbabasa, hindi kasama sa preservation. They are, amen. Palakpakan natin, Panginoon. We are preserved forever. Amen. But the descendants of the wicked shall be cut off. Hindi sinabi once saved, always saved. There is something that God is doing. It's God's preservation. Pag sinabi mo kasi once saved, always saved, ibig sabihin, depende sa tao kung siya'y maliligtas o hindi. Hindi ho yun ang ebanghelyo ng Diyos. Ang kaligtasan mula sa simula, sa gitna ng proseso hanggang katapusan, si Kristo. Sabi niya, look to Christ, the author and the finisher of your faith. Hindi sinabi, Jesus is the author and you will finish your faith. Be careful. Amen. Jesus is the author and the finisher or perfection of our faith. Amen? Kaya nga, He preserves us day by day. Kaya nga ang Holy Spirit, He is with us, sanctifying us day by day by day. Amen. Malawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Anong sabi sa John 5:24? Most assuredly, I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but, basa, Passed from death to life. is it present, future, or past tense? Past tense. Tapos na. Pag ikaw ay sumampalataya at naniwala sa Ebanghelyo ng Diyos, the judgment shall not come over you, and death is going to pass you. Amen. Ito po yung Passover na nangyayari ngayon. When you put your faith to Christ, you and your household will receive the Passover. Jesus Christ is the Passover Lamb. Even at this day, He remains our Passover Lamb. Amen. Mga kapatid, kahit ano po ang pinagdadaanan ninyo, naniniwala kayong may langit. Amen. Hindi yung langit pag lasing kayo, ha? Yung tatlo yung tunay na langit. Okay? Kasi ang demonyo, gumagawa yan ng artificial na langit. Okay? Kung naniniwala kayong may langit, dapat hindi nyo isasawalang bahala o hindi nyo mamaliitin yung pangako ng Diyos na ito. Amen. You cannot claim something that is so great and so big, and yet,
nakalingon ka pa rin sa hilig ng iyong laman sa nakaraan. Tayo po ay nasa kamay na ng Diyos. Iniligtas ka na ng Diyos. Binigyan ka na ng bagong buhay. Nagkaroon na po ng reset ang buhay niyo. If sometimes you just don't know kung ano nang gagawin mo sa buhay mo. Just don't know what to do. Nagpatong-patong na lahat. And all you can do is to act like a computer. Ang gusto mo is to reset everything. Diba? Yung hindi mo na alam kung anong gagawin mo, lahat na lang ng gagawin mo, dadata pa, nawawala, may pinapalo ka, babagsak ka, babalik ka muli. Parang walang kabuluhan, parang walang direksyon ang buhay mo. And all the thing that you want to do is to reset your life. Kahit anong pangaral mo sa asawa mo, kahit anong pangaral mo sa mga anak mo, mabulong, sobrang bulong. And yet you say, Lord, I am worshiping you, nagsisimba ako. I'm your servant, and yet bakit hindi ko makayos ng lahat ng ito? Simply because you are doing the job that is not yours. Kaya magsabi na ayusin yung buhay niyo. Diyos po ang maayos sa buhay natin. Amen. Tayo ay kumikilos base lang sa ating pagpapasakop sa Kanya. Lord, pagod na ako sa kakaplano sa buhay ko. Pagod na ako. But this time, dahil ikaw naman ang sumusulat ng kapalaran namin, ikaw na magplano sa buhay ko. Amen. Ikaw na. Ipaalam mo sa akin para magkaroon ako ng puso na sumunod sa plano mo. Sabi ng Panginoong Hesus, ang sino mang lalapit sa akin, kailanman hindi ko itatakwil. Amen. Thank you, Lord. Amen? Pag may problema kayo sa asawa nyo, isipin nyo, I'm a covenant keeper. My house is a covenant keeper. Bumalik kayo sa paanan ni Jesus. Pag hindi na kayo magkasundo mag-asawa, kunyari yung lalaki, tad na yung likod niya sa kakahampasan, electric pa na sa isang taon. Kaya, pero nung tinanggal na lang electric pan, hindi na lang bumili ng lalaki ng electric pan, hindi na rin nagpakabit ng aircon. Ikaw ba naman, electric pan na lang eh. Akala mo sa aircon makakaligtas ka. Pag hindi mo na alam ang gagawin mo sa asawa mo, hindi mo na alam ang gagawin mo sa mga anak mo, kita nyo to. Tawagin nyo sila. Ibaba nyo to ng sabay-sabay. Marami nang sinira ng to. Kung ito hindi nyo alam gamitin sa tama, sisirain itong pamilya nyo. Baba nyo. Kunin mo ang kami ng asawa mo. Kunin mo ang kami ng anak mo. Manalangin ka na. Ikaw, pangunahan mo na ang panalangin sa pamilya mo. At makikita ninyo ang paggalaw ng Diyos sa pamilya ninyo. Ibalik mo ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong tahanan sa paanan ng Panginoong Hesus. Panginoon, huwag mong sayangin ang dugong ipinanglinis mo sa amin. Bumabalik kami sa iyo, Panginoon. Tulungan po ninyo kami. Sasaklolo ang Diyos sa mga buhay niyo. Amen. Amen. How would you know kung anak mo may depression? How would you know? Nobody knows. Nobody knows. Right? However, alam niyo ba na ang depression, hindi kayang gamutin yan permanently ng medisina. Ang depression kasi, kabaliktaran yan ng regalo ng Diyos. Ano yun? Peace. Each and every single day. A dosage of Scripture will be a good medication. It will give back joy and peace in our heart that surpasses all understanding. Amen. You are a covenant keeper of God. Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Meaning, hindi yan basta-basta pwedeng burahin.
Nung sinulat ng Diyos ang pangalan po ninyo, hindi siya gumamit ng lapis na may eraser dito. Hindi siya nagkamali sa pagpili sa inyo. Amen. Hindi siya nagkamali na tinawag kayo. Praise God. Alam niya na hindi tayo lahat, even me. Even si Pastor Dondi, we are not qualified to be here. Yes, Lord. But it's only by His grace we can do all things. Amen? Amen. Praise God. Ephesians 1:13-14, and you also included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him in the seal. Nung naniwala kayo, sinelyuhan na po kayo. The promise of the Holy Spirit. Kahit ano pa pinagdadaanan nyo ngayon, silyado na po kayo sa Diyos. Amen. You are already sealed. The promise of the Holy Spirit, who is deposit, kita nyo, nagdeposito na ang Diyos sa kanyang pangako sa atin. Through the Holy Spirit. Guarantee. O, sino rito nagda-garantor? Sa mga utang. O, ito kita nyo, Diyos na nagbigay ng guarantee. Our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. We have a great inheritance from God, and He already give us the guarantee of deposit by giving the Holy Spirit. Amen. Thank you. Silyado tayo. Amen? Hallelujah. The love of God sealed us into perfect unity, in the perfect faith, and the perfect hope. Amen? God assures us that no matter the time or His place, His presence remains constant because He is omnipresent. Kahit even wherever you are, kahit nasaan ka, kasama mo ang Diyos. I am the only one God nearby, declares the Lord, and not a God far away, who can hide in secret places so that I cannot see them, declares the Lord. Do not I feel, and earth declares the Lord. Nakikita kayo ng Diyos, even in your darkest room. Amen. Just give me a little extra 1 minute, ha? Ito na-iono ko po ito sa ibang church. Even to our church. It's not bad to isolate. Meron kasing biblical isolation. Pero dito ho nagkakaroon ng diferensya. When you enter into a room, problemado ka, you're depressed, you're anxious, papasok ka sa kwarto, gusto mo mapag-isa. Just want to be alone. But however, it never happened that you will be alone. Why? Pag pumasok ka sa kwarto mo, it's either God or the enemy will come with you inside that room. If you don't ask God to be with you in your isolation, by default, the enemy will enter that room and he will attack you there. Naintindihan po ba niyo? Amen. Lord, I just want to set myself apart, but be with me. People may see that I'm alone, but I will not be alone because you will be with me. I just want this time between you and me. Amen. Hiding is not a sin. If we learn to hide under the wings of God. Sometimes we need to hide. Minsan kailangan nating magtago, ngunit hindi papalayo sa Diyos. We need to hide under the wings of God. Amen. Amen? Pag natatakot ka, magtago ka. Pero wag sa labas ng presensya ng Diyos. Magtago ka sa presensya ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Let us not approach God's throne. You should have this confidence. If you know that you are a covenant keeper, you should have that confidence that you can approach God's throne anytime. Amen? Amen. So that we may receive mercy and find grace to help us in time of our need. You are not a covenant spectator. You are God's covenant keeper. That's what I'm going to leave you to that tonight. You are a covenant keeper. Sabi mo sa katabi mo, you are a covenant keeper. Know therefore that the Lord your God is God and He is faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Amen? What does the covenant people expect in their daily lives? We are expect to love one another and to have that compassion, same as what the Lord Jesus did. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. Oh, amen? No true new beginning is possible apart from Christ. In Him alone, life is made new. If you want a new start,
If you want a new beginning of your life, the starting point is Christ. Amen. And if you want to end your life, the end of your life actually also in Christ. Because Christ said in the book of Revelation, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Amen. Ang masaya lang, yung ending natin, it's not death, but an everlasting life in Amen. Christ. Amen? Hallelujah. Ang pinakahati ng lahat, conclusion. Praise the Lord. Are you blessed tonight? Amen. Praise God. Please remember that, yeah? God's promise is the redemption of us. O baka naman mamaya, ano na kayo, cancel na kayo ng mga pinagbibili yung sapatos, ha? Yun ang isa. God's promise is the redemption of His people, delivering His children from darkness into His marvelous light, that they may partake of the eternal inheritance secured, see the word secured, in Christ Jesus, according to His unfailing covenant. Mas masarap basahin yan sa Tagalog. Ang pangako ng Diyos ay ang pagtubos sa Kanyang mga anak. Ilalabas sila mula sa kadiliman patungo sa Kanyang liwanag para matanggap nila ang walang hanggang mana kay Kristo Jesus ayon sa Kanyang tapat na tipan. Amen. Palakpakan natin. Tumayo po tayo lahat.